Smile, Yvonne. I'm smiling. That's your smile. Come on, smile ka naman dyan oh. For me, please. For you? Oo, smile ka naman kahit para lang sa crush mo. Ayan, okay na. Better. By the way, ganda-ganda mo. I know. Anong pwedeng i-expect namin sa love team yung dalawa? Of course, nalatag na sa amin yung mga gagawing movies, series, mall shows, meet and greets. Ayun, maraming nga abangan. Sinungaling. So, kamusta naman yung relationship niyong dalawa? Masaya. Masaya kaming dalawa. We've been hanging out this past few days, keeping each other's company, getting to know more. We've been having so much fun. Getting to know more means you both like each other? Yes. No? Oh, Yvonne? Getting to know more means casual lang. Also, whenever hangout na kaming dalawa lang. Tapos yung photos namin na kumakalat ngayon sa internet, yun yung time na pinagsabihan ko siya na wag akong akbayan during group dinner kasi ang uncomfortable. Oh! And sa totoo lang, wala pang nilalatag na project sa amin. We're still waiting and wala pang final decision kung magiging love team kaming dalawa. Yvonne, ano ba? Dapat ba tayong magpanggap na okay tayo? Should we lie more? Totoo naman, di ba? Our love team is not yet official. Sorry, excuse me. Please cut that out. Sumunod ka sa akin. Excuse me. Pakulo yun, ha? Do you even know what you're doing? You're stupid. Imagine 7 taong ka na sa showbiz pero parang wala ka pa rin alam sa kalakaran na to eh. Simula pa lang sinabi ko na sa'yo, cheesy stupid lies won't work sa akin. Nagpapakatotoo lang ako. Tsaka bakit ako magsasabi ng mga kasinungalingan kung alam ko naman sa sarili ko na ikakasira ko rin yung mga yan? Ay nako, Denzel, you could have just said na we're good, we're friends, and we're so excited to work with each other. Kaso bulok ka. Everyone in this industry kilala ko bilang prangkat may matabas na dila. They know that I don't and can't lie. Sorry ka. Na-partner ka sa isang babaeng artista na walang preno ang bibig at walang gusto sa'yo. Then what about your smile kanina, ha? You smiled for me. You like me, Yvonne. Yun ang totoo. That. Yes, that. Iniisip ko yung boyfriend ko noon. Sabi mo kasi mag-smile na lang ako kahit para lang sa crush ko. Crush ko boyfriend ko, kaya ngumiti ako. Boyfriend? May boyfriend ka? Oo. Okay lang sa boyfriend mo na may ka-love team ka? Hindi pa nga kita ka-love team, kulit. Naka-unli ka ba ha? And yes, if ever, okay lang sa kanya. O sige. Kung matuloy man tong love team natin, hindi siya magsiselos? Ano ka ba? Naka-enroll yun sa anti-selos program ni Jack. Aside from that, alam ko yung limitasyon ko as an actress. Excuse me? Yes, hello. Let's continue na the interview. May mood swings lang kasi talaga tong si Yvonne eh. About the interview, it's already cancelled. Huh? We got a call from your management and they canceled the shoot. Excuse me. Tignan mo itong ginawa mo, Yvonne. Sinira mo tayong dalawa, sinira mo ko. Dawit tuloy yung pangalan ko dahil sa kagawa mo kanina sa interview. Wisit? Ako ang sumira sa'yo? Baka ikaw ang sumira sa sarili mo. What? Nag-text sa akin ng management. Sabi nila, they want me to stay away as far as I can from you. Why would they do that? You're clueless? Really, Denzel? You're trending right now. I mean, someone exposed you and I think kanina pa tong post na to. Cheating, bullying, and violence towards your past schoolmates? Hindi pa marunong humingi ng tawad sa mga biktima at hindi lang yon. When you were 16 daw, may na-hit and run kang isang babae. My gosh, mukhang marami kang pagbabayaran ah. Handle your own issues. I can't save you from this, Denzel. Manager kita, di ba? Just please help me. Hindi na ngayon. Okay? Everyone hates you. Madadawit na rin yung pangalan ko dahil tinulungan kitang tumakbo dati. Sumuko ka na lang sa pulis lalo na at kalat na ngayon sa social media yung video na na-hit and run mo yung babae. How? I made sure na wala na yun ah. Well, I guess the victim retrieved the CCTV footage. She's alive, Denzel. She's alive? Akala ko patay na siya. Si Yvonne yung nabangga mo dati. Alam niya na ba na ikaw yung na-hit and run niya? According to my sources, alam na niya. At alam niya na rin ba na ikaw yung nag-expose sa kanya? Na tinulungan mo yung mga ibang nabiktima niya? That? No love. Hindi niya rin alam na matagal nang alam na management yung mga ginawa niya. Kaya nga 1 taon na siyang walang project, diba? Tapos he was so excited na ma-partner sa akin kasi akala niya okay na lahat. Kaso nag-bounce back na sa kanya. Success plano mo, love. Nag-showbiz ka dahil sa kanya. Binuo mo yung pangalan mo tapos nagsumikap ka para magkaharap kayong dalawa. I'm impressed. Dapat lang. 7 taon ako naghirap sa showbiz para lang mapabagsak siya. Congrats, Yvonne. Hindi na siya makakaahon pa. This calls for a drink, love. Let's go?
Gusto ko mag-nursing. Ay, ako psychology. Ikaw ba, Mitch? Ano gusto mo i-take na program? Hindi ko alam eh. Pinag-iisipan ko pa. Pinag-iisipan? Pero ang totoo, hindi ko talaga alam kung anong gusto ko. Oh, Insan! Long time no see ah. Ano? Architect ka na ba, Mitch? Hindi pa eh. Huh? Eh, di ba 2 years ka nang graduate? Anong gagawin mo sa tinapos mo? Nagre-review pa kasi ako para kapag nag-take ako, sure na pasado na. Ah, Nagre-review? Pero ang totoo, hanggang ngayon hindi ko alam kung anong gusto kong trabaho. revise this, Mitch. Po, Bingi ka ba o bobo lang? I said revise that paper. mali po lahat. Gumraduate ka ba talaga ng magna cum laude? Sabi ko, i-revise mo yung paper. Eh, di mali lahat! Kaya ka siguro hindi nagtitake ng board exam for the architecture kasi bobo ka, no? O baka naman nag-take ka na tapos bumagsak ka lang. Buisit. Gusto ko nang umuwi. Galit na naman si boss kay Mitch. Ano pa bang bago? Alam mo, naaawa na rin ako minsan kay Mitch eh. Pero para siyang taong bato na walang pakiramdam sa mga nakapaligid sa kanya, nakakairita. Ano kayang mararamdaman niya kapag nalaman niyang pinarevise sa kanya yung paper kahit wala namang mali doon? I mean, puro tama yung mga pinapasa niyang paper pero grabe, nakakaloka talaga si boss. Naku, mukhang wala pa rin namang magiging reaksyon yun. Baka nga kapag sinampal siya, magtrabaho lang yun eh. Ang weird niya, no? I'm just glad na we're not friends with her. I cheated. Narinig mo ba ako, Mitch? Sabi ko nagloko ako. I heard you. Tapos ganyan lang yung reaction mo? Nag-cheat ka ba para lang makita yung reaction ko? The heck, Mitch? Alam mo, pagod na ako maging girlfriend ka. Nung tinanong kita kung gusto mo ba akong pakasalan, sabi mo hindi mo alam. Sino matinong babae yung sasagot ng ganun? Mahal kita pero hindi ko kasi talaga alam. Sige, ganito ah. Kung iiwan ko yung side chick ko tapos magpo-propose ulit ako sa'yo, let's say, in 3 years, pakakasalan mo ba ako? Kahit na hindi ko malaman na niloko mo ko, I still can see myself marrying you. I don't know about the future. I don't know. You're sick. You're insensitive. This is why no one loves you. Kasi you don't know how to live with the people around you. Did you just call me para kumain sa labas? I doubt. Ano ba kasing problema mo, Mitch? I mean, alam ko naman na break na kayo ng ex mo, pero kasi may something eh. I don't know. Pwede ba yun? Hindi ko alam kung saan ako pupunta, Sofia. Uy, malapit na tayo sa bahay niyo. Ano sinasabi mo, I don't know where you are going? Wait, are you crying? Everyone around me, they figured out kung anong gusto nilang gawin sa buhay. Anong gusto nilang trabaho, program, and they have this future and their mind is sobrang clear, but I don't know where I'm going. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Hindi ko alam kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Para akong, para akong binuhay lang para mabuhay sa mundong to. Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo, Mitch. Well, I took up architecture just because I feel like it's gonna be easy for me to draw, but that's not what happened. Akala ko, magiging masaya ako, pero nag-aaral lang ako para pumasa. You know, nagdo-drawing lang ako kasi yun yung required ng prof. I managed to graduate, but I don't see myself as an architect kaya hindi ako nag-take ng board exam and pumasok na lang ako sa corpo pero gumigising na lang ako kasi kailangan ko ng pera. Tapos niloko ako ng ex ko. Kasi sabi niya, I don't have any future plans kasama siya. Ano magagawa ko? Nahihirapan nga ako. Alam nga naman pakasalan ko siya hindi ko nga alam kung ano yung gusto ko. Mitch, Hindi nga ako masaya. Nahihirapan akong maging masaya. I don't enjoy my life right now. Hindi ko alam kung saan papunta tong buhay ko ngayon. And this is making me frustrated na parang I just live to exist. I'm sorry. I just needed to let this out. You don't have to say anything. Okay, fed up na ako sa buhay ko. Sige na, umuwi ka na. Tanggapin mo tong letter na sinulat ko para sa'yo, Kinsley. Love letter? Huh? Maybe. Saan ka pupunta? Alis na. Babasahin ko to habang nasa harap kita.
Oh, nakakahiya. Kinsley, I've known you since last year and I could still remember how you made my heart throb in pain. Miski dugo ko umaalon kapag nakikita kita. Gusto ko lang malaman mo na I admire you and your personality. Genesis. Genesis, ang corny nun. It's short and cute. First time ko makareceive ng ganito. Seryoso? Oo, but anyway, bakit in pain? Di ba dapat kinikilig ka or something like that? Ano ka? May sakit sa puso? Paano mo nalaman? Wait, what? Hindi naman malala. Pero ayun, mas nananaig yung sakit kapag kinikilig ako. Mamamatay ka na ba? Huh? Alam ko ang vulgar ko, pero Hindi nga malala sakit ko, kalma Kinsley. Feeling ko tuloy nag-aalala ka para sa akin. nag-aalala talaga ako kasi what if mamatay ka dahil sa akin? Yung tipong pagkakita mo sa akin, kinilig ka tapos inatake ka. Wag! Ayoko! Bakit ka natatawa? Di ba dapat na-offend ka? Mainis ka sa akin para mawala yung feelings mo sa akin. Sorry ka. Pero isa sa mga nagustuhan ko sa'yo ay yung strong personality mo. Kaya, mahirap yung gusto mo. I'll keep liking you no matter what. Hoy, Bakit? kakakilala ko pala sa'yo pero bakit ang Ang ano? charming mo ha? Visit. Shucks. This is so not me. Excuse me, I have to go. Thank you, Rito. See you when I see you, Kinsley. Thank you for reading my letter. Happy birthday, Kinsley. Binigyan mo pa rin ako ng regalo. Ayaw mo ba? Gusto. Notebook. Ang hirap mo talagang basahin. Hindi ko alam kung impressed ka ba sa notebook na yun or disappointed ka. Notebook na may poems. Sinulat mo? Hey. Oo. Mahilig ka talaga magsulat, no? Sobra. Tapos alam mo ba? Kinikilig ako. Huh? Sabi mo nahihirapan kang basahin ako, kaya ayan. I just told you what I felt. Kinikilig ako. Thank you for this. Hoy! Ano ba? Sungit mo naman po. Sino ba kasi inaantay mo? Malayo pa lang, kita na kitang nakatulala dyan. Ikaw inaantay ko. Huh? Ang hilig mo sa ha na yan. Wala ka ba ibang sasabihin kundi yan lang? Sama bang magulat? Huwag kang magulat at baka atakihin ka. Ikaw ha? Nafu-fall ka na sa akin, no? Mama mo na fool. Sumbong ka sa mama ko. Favorite ako ni tita, sorry ka. Kalma. Kinsley? Bakit nandito ka pa? Inaantay si Genesis. Uwian niya na, diba? Kanina pa siya hindi nagre-reply sa akin eh. Kanina pa sinugod sa ospital si Genesis. Mukhang tuluyan na nag-fail yung heart niya eh. Sabi niya hindi naman malala sakit niya eh. Kinsley, nag-flatline na daw siya. Ano? Gusto ko na umuwi. Hindi pa pwede. Sorry. Nagulat ba kita? Kinsley? Hi. Tagal mong gumising. Muntik na ako mainip kakaantay sa'yo. Last week pa kaya ako gising. Alam ko, pero ang tagal pa rin nung 2 months kang tulog. Ayun, sabi ni tita, mag-focus daw muna ako sa exam ko, kaya kahit gising ka na pigil pa rin ako sugurin ka rito. Nag-alala ka, no? Kala mo, patay na ako, no? Malamang! Nag-flatline ka eh. Tsaka pag namatay ka, paano na kami? Paano na ako? Ha? Ano yun? Kung kailan gustong gusto na kita, tsaka mo ako iiwan? Huwag ganun, oy! Oh. Araw-araw nagsusulat ako para sa'yo. Lamunin mo yung mga letters ko. Mabusog ka sana dyan. Kinsley. Tsaka huwag ka masyadong kiligin at baka ano pang mangyari sa'yo. Kalmang kilig lang, okay? Tsaka na rin yung I love you ko kapag tayo na tsaka nakalabas ka na sa ospital. E di tayo na. Gusto mo bang ibaon ko yung swero mo sa noo mo? Manahimik ka nga.